Tamang proseso at tamang sukat ng mga sangkap para ma-achieve mo yung ganito kasarap, kaputi, kabango, ka-fluffy na puto cake na pwedeng pangbenta. Patok sa mga handaan at ang sarap nitong pang-partner sa kape, mga mi. Kaya kung gusto mo rin at interesado ka, tara, samahan mo ko hanggang dulo. So first, kailangan natin ng 3 cups na all-purpose flour. I-strain natin ito ng maayos. The next naman, 1 1/2 cup na puting asukal, 1 tablespoon na baking powder. Pagkahalo, mag-add ng 2 cups na tubig. Then after, mag-add ng asin na vanilla flavor. Then strain para smooth yung mixture. Kailangan mga miarani po siya. Sa itlog naman, 6 pieces ito. Then kailangan lamang natin yung egg white. Extra large nga pala ito mga mima. Then binit ko nga po ito gamit ang electric hand mixer. Nag-add ako ng 1/4 teaspoon na cream of tartar. Kung wala kayong cream of tartar, pwede naman ang suka. Then yung asukal na puti, 1/2 cup ito. 3 beses natin ilagay mga mima. Hati-hatiin po natin. Then yung electric hand mixer mga mi, kailangan na naka-high speed po ito. Ibit lamang po natin ito hanggang sa maging soft peak na nga ito mga mima. Yung tipong hindi na po ito matatapon. Kahit ipataw pa po natin yung ating planggana, hindi po talaga matatapon yan. Dapat ganyan po siya ka-stable. At dahil okay na yung ating birang, ilalagay na natin sa ating mixture at hinati-hati ko lamang pa ito sa 3 beses. Kailangan po dahan-dahan lamang yung paghalo para hindi po ito ma-overmix. Kailangan mga mian na hindi ito lalabnaw para hindi bumagsak yung ating photo cake. Kaya dahan-dahan lamang po sa paghalo, ang importante po mamix natin ito ng maayos. Then inilagay ko na nga po ito sa aking lyanera. Yung pinakamalaking lyanera pala ito mga mi sa size nila. Kitap natin para yung mga bubbles mawala. Din steam natin ito sa low to medium heat na apoy. Lagyan ng tela yung cover ng ating steamer. Din steam natin ito ng 40 minutes. Makalipas pang 40 minutes, sinek ko na nga mga mima, luto na po. Kaya naman hinango ko na, then pinalamig ko ng bahagya. Then after, eto nga po't in-unmold ko na. Yung kabila pala mga mima tatanggalin po natin yung parchment paper na nailagay natin. I mean yung sa ilalim niya, then after, babalik na rin po natin para yung nasa ibabaw. Ito po yung ibabaw natin. At tingnan nyo naman nga mga mi, pagkatanggal ko nga ng parchment paper, tingnan nyo naman kung gaano siya kalambot. Fluffy at higit sa lahat, napakabango at napakasarap nga po nito. Bali natin ko na nga lang pala ito ng pagganito nga, then after, nag-add pa ako ng ating toppings na salted egg. Pwede naman na cheese na lang kung wala kang itlog na maalat, pero para sa akin, para mas special, lagyan nyo ng salted egg. Then sa ibabaw yung ating cheese, makami, at tingnan nyo nga, napakasarap, napakalambot. Ang puti nito at saktong-saktong halang po yung tamis niya. Kaya naman nga kapag natutunan mong recipe na ito at nasundan mo nga yung proseso, ay nakumi, pwedeng-pwede ka na magbenta. Hindi ka mapapahiya sa lasa kasi ang sarap po talaga nito. Para hindi mo nga makalimutan at hindi ka pumalpak, ilalagay ko sa comment section yung kompletong sukat ng mga sangkap.